yung flood control na nasira, ginawa na ng paraan ng kontraktor para maayos ito. Ito na, inayos Kita nyo naman ho yan mga kababayan. Anong na, klaseng pagkukumpul yan? pinalitada na. Siguro yung pag-reinforce nila dito, pinapatibay nila yung ugat ng mga halaman. Nakakatawa. Wala akong nangyayari dito pagka umulan lang ng konti, sigurado tayo, 100%, wasak ulit yung ano na yan, Yung mga ginagawa nila nasira yan. Pakinggan natin itong si Sir. para malinis. Pati yung budget malinis. Billion yung budget dito. Pero ngayon, ayan na. Siguro abot na yan ng 5 bahaan. Nako, viral ho ngayon sa mundo ng social media itong video na to na kung saan yung mga kontraktor ng mga falsipikadong flood control hindi ho magkanda o gaga sa kakakumpuni sa mga nasirang flood control. Kaso ang problema ho dito mga kababayan, yung paraan ng kanilang pagkukumpuni meron ho tayong problema. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong napakalupit na video na to ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Kung saan pinag-usapan ho niya itong issue nitong si Julius Corina at ito si Sara Diskaya. At dito kay Ma'am VP Inday Sara Duterte. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction videos. Kanyo na ho yung QR code na yan. 965,722 na ho. 1,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang, magna 970 na. Sana bago matapos tong August, mapaabot na ho natin ng 975,000 subscribers. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa viral na video na to na kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Heto. Dahil sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Marcolita, Grabe naman yan, oh. ito na ngayon, yung flood control na nasira, ginawa na ng paraan ng kontraktor para maayos ito. Ito na, inayos na, pinalitada na yung mga nasira para malinis. Nakita nyo ho mga kababayan kung paano nila trabahuin. Panoorin pa ho natin ng isang beses. Investigasyon ng Grabe naman ho yan mga kababayan. Anong klaseng pagkukumpuni yan? Talagang rektang simento lang ang itinatapal sa ano sa lupa ganon. Pagka naipon yung tubig na naman diyan sa lupa na yan, babagsak ulit yan. Wala na namang bakal eh. Tingnan niyo naman. Blue Ribbon Committee ni Pinipitikan lang ng gano'n, no? Marcolita. Ito na ngayon, Anong klaseng yung flood control na nasira, ginawa na ng paraan ng kontraktor para maayos ito. Ito na, inayos Kita nyo naman ho yan mga kababayan. Anong na, klaseng pagkukumpuni? pinalitada na. Siguro yung pag-reinforce nila dito, pinapatibay nila yung ugat ng mga halaman. Nakakatawa. Wala akong nangyayari dito pagka umulan lang ng konti, sigurado tayo, 100%, wasak ulit yung ano na yan, Yung mga nasira pakinggan natin itong si Sir. para malinis. Pati yung budget malinis. Billion yung budget dito. Pero ngayon, ayan na. Siguro abot na yan ng 5 bahaan. Dahil sa investigasyon ng Blue Bilyon ang pondo ho dyan mga kababayan. Ribbon Committee. Wala pang damit yung isang pumipitik na siya. Yan ho ang mukha ng ating flood control. Partida ha, bilyon ho ang pondo niya kada araw. Bilyon ho ang pondo niyan kada araw. Ngayon, ganito yung nagiging resulta, kailangan ho talaga ng ano yan, mapag-usapan ho yan. Itong si Manuel Bunoan, yung kakapalan ho ng mukha, medyo bawasan natin. Huwag nyo na hong hintayin. Magkaroon kayo ng konting respeto sa sarili nyo, mag-resign na ho kayo. Tignan nyo naman ni yan, no? Marcolita. Ayan, tignan nyo naman yan, no? Di ba? Hindi pa ba kayo magre-resign kung ganyan yung ano yan parang sapa yan. Ito na ngayon. Sapa ho yan. Yung Sapa. flood control. Ang dati parang ano ho yan, sapa. Yung kinukumpuni ho nila na yan. Hindi ka pa magre-resign yan, Manuel Bunuan. Ibang klase naman. Ang kapal naman ho ng apog nyo, ibang klase. Di ba? Sa dami ng aberya, nakalipas sa 3 taon. Ngayon sasabihin nyo, yung pagtatrabaho nyo, yung pagre-resign nyo, nakasaalang-alang yan sa presidente ng Pilipinas. Ito yan kasi mga kababayan.
once na nag-resign itong si Manuel Bunuan, ika nga, kung sino man yung papalit, syempre wala naman siyang pananagutan kung ano man ang nangyari doon sa panahon itong si Manuel Bunuan. At walang gustong kumuha ng ano. Kasi kung meron lang competent at ika nga, makakapagtrabaho ng maayos dyan sa DPWH. Matagal na napalitan niya si Manuel Bunuan. Pagputok pa lang ng issue na yan, sibak na siya. Sa tingin nun natin maraming ino-offeran na mga mahuhusay na trabahante ng pamahalaan na palitan itong si Manuel Bunuan bilang DPWH secretary. Pero wala akong gustong tumanggap sa trabaho. Wala akong gustong tumanggap sa trabaho kasi kahit ano pang galing mo, kahit ano pang vision mo na pagandahin ng mga karsada, payusin ang bahasa Pilipinas, kasi pagdating sa House of Representatives, puro magnanakaw ang mga congressman, karamihan magnanakaw ang mga congressman, meron ho tayong problema dyan. Di ba? Kahit na ano pang galing mo, pagka binulungan ka na ng isang congressman, isingit mo itong isa na to, pagka hindi mo siningit, may kalalagyan ka dyan sa appropriation committee. Di ba? Yung mga dyan, naku, mayayari ka sa amin. Alam niyo yan si Manuel Bunuan, ba't biglang lumobo yung issue dyan? Sa tingin natin, doon sa unang taon, talagang merong tiba-tiba dyan sa DPWH. Di natin sinasabi si Manuel Bunuan. Kaso naumpisahan na nila, napasubo na itong si Manuel Bunuan, kung sino man yung official dyan, nakapag-umpisa na sila. Ngayon sa mga susunod na taon, kaya tuloy-tuloy na, pagka hindi ka umano dyan, baka meron tayong mapag-usapan sa mga committee dyan. Baka merong flood control na mapag-usapan dyan. Kaya yung mga sinisingit namin dyan, huwag mong pakialaman. Ganun yung naiisip natin kung yan dahilan ng kanyang, bakit ayaw niya magbitiw sa kadahilanan na siguro pagka iba na nakaupo dyan sa ahensya na yan, lahat ng mga files, records, at kung ano man ang tinatago nitong si Manuel Bunuan, ilalabas kung sakaling matanggal yang si Manuel Bunuan. At marami siguro kakanta diyan sa DPWH na kung saan yung tono hindi magugustuhan yang si Manny Bunuan. Di pa to tayo dito kay Arnold Clavio. Ito mga kababayan, medyo na-trigger lang tayo ng konti kagabi nung nabasa natin itong post na to. Ang sabi ko kasi nitong si Arnold Clavio, siguro pinatutungkulan niya dito itong si Mayor Vico Soto. Ito, lagyan natin ng konti. Ito, ano ang alam mo sa profession namin, Mayor? Siguro binabanggit niya dito, ito si Mayor Vico Soto. Ano ang gray area na binabanggit mo? Gusto kong malaman. Bakit ako sa iyo ito, Mayor? Huwag na tayong maglokohan. Talaga? Alam mo, Arnold Clavio, ikaw, ngayong mga panahon to, laos ka na. Paano ka ba naman hindi malalaos? Yung mga tanong sa'yo, hindi mo pa rin nasasagot. Diba? Pangalawa nito, yaang profesyon nyo ho, yaang pagiging journalist, di ko linalahat, may matinong journalist. Di ko linalahat, pero karamihan ho sa inyo bayaran. Di ko linalahat pero karamihan sa inyo bayaran ng mga politiko. At hindi ho hindi ho sikreto yan. Public knowledge ho yan. Pagkayang balita, nababasa ng mga kababayan natin, pagka ito binabaling sa isang politiko o sa naratibo ng administrasyon, alam mo namin yan. Yung mga binabalita nyo sa GMA, sa mga nakalipas na 3 taon, yung naratibo sa Malacanang. Kaya maraming nagtatanong sa mga kababayan natin. Kaya wala na masyadong nanonood dyan sa mainstream media. Ang tanong nila, ang GMA ba bayaran na rin ng Malacanang? Yun ang tanong Kasi lahat mantakin nyo, napakarami na ng mga nananawagan ng hair follicle test. Pero ang naratibo, kukunin pa rin yung nakay anti-clear. Yung naratibo ng administrasyon. Sa kabila ng napakarami ng mga sinyales na itong ating presidente, hindi natin malaman kung nasa tamang katinoan. Pero ang naratibo pa rin ng mga mainstream media na to, kulang na lang pagtakpan nila na sabihin na hindi nagpupulburin niya si Marcos Jr. Di ba? Sa tingin natin mga kababayan, kung itong flood control issue na to, hindi lamang talaga ganun kalaki. Baka hindi man nga alam pick upin nitong mga mainstream media tong balita na to Kasi wala na lang silang choice. Kahit na masasagasaan ng administrasyon. Pero ang pagmamaniobra na ginagawa ng mainstream media,
in favor sa administration, talagang kitang-kita. Ipinapakita nila na, ay walang kinalaman ng presidente dito. Tingnan nyo naman, nag-check nga siya ng flood control. Huwag ho tayong maglokohan dito, Arnold Glavio. Bago nyo ho kami paandaran ng ganyan, sagutin nyo ho muna yung mga katanungan itong si Sara Balabagan sa inyo. Puro Sara tayo, Sara Duterte, Sara Vizcaya, Sara Balabagan. Yun na lang, sir, huwag ho tayo masyado mag-ipal sa social media. Kasi, sigurado tayo, pagka bumanat kayo, merong maibabato sa inyo. Pagka binato kayo, sigurado, hindi nyo na magugustuhan. Bago nyo banatan itong si Mayor Vico Soto, sigurado nyo na nasa okay kayo, ika nga. Ano pa meron tayo dito? Ay, kay Yormi ito, sa susunod na lang ho na video. Ito mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Attorney Trix. Malupit itong pag-uusapan niya dito. Umpisahan ho natin. Nagbabagang issue ngayong araw na ito, the past few days, ay tungkol doon sa mga features na ginawa ni Corina Sanchez at ni Julius Babaw on the Diskaya couple, in particular na kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya ay isang mayoralty candidate nung nakaraang eleksyon sa Pasig City na kinalaban si Vico Soto. Si Vico Soto po ang nag-raise ng alarma tungkol dito sa mga features ng dalawang batikang journalist. Ayon kay Julius Babaw, hindi naman daw ito, ang kanyang feature ay hindi naman daw news article o in-upload for broadcast on television. And in fact, hindi ito ABS-CBN or any network related. It was in fact uploaded on his own YouTube channel. Ayon naman kay Ms. Corina, walang bayad na kahit ano ang tinanggap ng kanyang grupo. Therefore, gayon pa man, mayroong mga opinyon na nilalabas ang ilang mga journalists at sinasabi na bilang mga journalist, hindi pwedeng tumanggap ng kabayaran para sa kanilang mga istorya. Hindi rin po, or dapat at the very least, in the case of what are called advertorials, kailangan maliwanag, nakalabel yung advertorial or nakalabel na ito po ay paid advertisement. Because essentially, yan po ang issue. Hindi ba kadalasan para sa ating mga vloggers, sa ating mga nagsusulat o nagpo-post lamang sa social media, ang bukod tanging ibinabato ay bayaran. Lalong-lalo na nung nagkaroon ng PRICOM hearings ng Kongreso nitong Pebrero 2025 or March 2025, nakita natin na isa ito doon sa parang pinaririnig sa mga vloggers na nagsusulat ng opinion o nagpo-post. Hindi tayo nagdududa na may possibility nga na ito ay nangyayari. Ngunit itong una ay parang pinalalabas lang na napaka-eksklusibo nito para doon sa mga vloggers. Ngunit nakikita natin na nagiging issue pa rin pala even in straight journalism. Saan yung charger ko? Hindi. O, diba? So ngayon, on the defense, ang mga journalists, in particular si Julius Babaw at si Ms. Corina, dahil isiniwalat ito dahil nag-post si Mayor Vico Soto on the ethics of these kinds of pieces na ipinopost o ginagawa ng mga journalists. Bukod pa dito, isa pang issue ay it was a campaign piece. Pero sabi ni Ms. Corina, ito daw ay ginawa bago pa nag-umpisa ang campaign period. Gayon. Ano ho yun, yung kay Corina, bago pa inumpisahan? Siyempre, ano na yun ika nga, ano pa lang, kung halimbawa, gusto mong tumakbo ng posisyon sa pamahalaan, ano pa lang yung December pa lang, o baka September pa lang, nasa utak mo na, tatakbo kaya ako nung, kakalabanin ko kaya si Vico Soto. Hindi naman noong, sa taon pa lang ng kampanya, doon mo lang maiisip yan. Ano naman yun, yung napakalim ng paliwanag na yun, napakalim ng palusot na yun, ika. Paman hindi mai-ignore na kandidato si Madam Sara Diskaya dito sa last elections. But even more, kaya po lalong nagiging issue ngayon ay dahil ang Diskaya couple ay isa doon sa
tinuturing na involved sa mga flood control projects. Okay. Ayaw mo ta. Sir Garas. Dito si Sir. Okay. Isa siya sa itinuturing, ang Diskaya couple ay mga tinuturing na yun nga involved sa flood control projects. Pag pinanood ninyo ang mga interviews, in one instance or at least one instance, inamin nila na mayroon na ang kanilang yaman ay nanggaling sa pagiging kontratista para sa gobyerno. And in fact, inamin nila na hiniram nung umpisa nila ang lisensya ng tatay o relative ni Madam Sara Diskaya para makapag-umpisa sa pagiging kontratista. Mayroong mga inadvertent na admissions na posibleng may questionableng mga practices ang mag-asawang ito. So, magiging ganito kaya kalaki ang issue na ito kung hindi na isiwalat ang tungkol sa flood control? Well, we don't know right now. Pero what we do know is that hindi lang po pala ito limitado sa mga vloggers. Sandali lang po. Please, hindi. Ang ganda ng punto na yun ni Attorney Trix, no? Dati pinaparatangan lang mga vlogger ang bayaran. Anak ng toko ngayon, iba na uusapan. Dito sa nangyayari na to, ano na ho, yung ika nga, yung credibility nitong mga journalist na to, kung tawagin nila, meron daw ho silang, ika nga, sinusunod na ethical standard, kung tawagin nila, no? Yung ethical standard nila, wala hong kwenta mga kababayan. Kaya meron ho silang kung tawagin gray area ni anitong si Mayor Vico Soto. Pagka ito in-upload mo naman sa iyong personal na social media page, okay lang kahit na di umano nagpabayad ka ng binayaran ka ng 10 million sa mga gagawin mong content diyan sa content mo na yan. Ibang klase, di ba? Ano lang 'yon, di umano. Base yan kay Mayor Vico, di sa atin. Charge. How did you get in? Hindi nag-charge, Lisa. Nakakabit ba? Yes, it's but Why is it not charging? you switch from Sige. Thank you. Okay. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Miss Awi, slip of the tongue ba ang nangyari na yan sa mga Diskaya? So, hindi po natin sure. Titingnan natin. Yeah, we don't know for sure if or posibleng naniniwala sila that that was okay. So let's see. Nasaan yung gamot ko? Yung sinabi ni Alvin, yung mga ganito. Sabi ni Sir Nan, walang bayad, payag na pro bono, payag na walang kapalit. Well, hindi natin po alam kasi nga ang kita ng mga ganitong klaseng storya, lalong-lalo na sa mga broadcast journalists, ay po advertising. So, mayroon nga rin tinatawag na advertorial. Ano ang advertorial? Madalas nakikita natin ito sa mga magazines, lalong-lalo na sa fashion magazines. Mayroong itinipicture na, let's say, celebrity. Binabayaran po yung magazine para ma-feature yung celebrity na yon na for additional publicity. Madalas din, nangyayari din sa ibang mga programa that are aired on television and, well, sabi nila, online din. Online din. So, natatawa na ako. Bakit? Kasi ang kadalasang ibinabato ng mga straight-out journalists sa mga vloggers ay isang issue na ganito. Bayaran. Fake news. Di ba? Pero doon tayo sa second part nitong discussion natin ay yung tungkol naman sa fake news. So bayaran, fake news, di naman kayo journalists. Excuse me, we're not trying to be. Or wala kayong expertise. Ay, Yan. expertise daw.
Bukod pa niyan, hindi kayo professional journalists. Excuse me, ang definition po sa batas kung ano ang mga profesyon ay yung mga pumapasa ng board exam or some kind of exam or some kind of licensure exam. Yun ang mga tinagurian na professionals. But journalists, hindi po pwede silang tawagin na professionals dahil nga, base dun sa ating saligang batas na may karapatan ang bawat tao magsalita, magpahayag, ay hindi pwedeng i-restrict through a licensure exam ang mga taong pwedeng magsulat sa kahit anong pahayagan. So, doon sa mga advertorial o sa mga feature stories na ginawa sa Diskaya couple, medyo some people might find it a little much. Kasi nga, mayroong portion doon na pinapakita ang 40 na mamahalin at imported na mga sasakyan. At ang sinasabi ay yumaman sila bunga ng, I know it's a cliche, kumbaga parang sipag at tiyaga. Ngunit, underneath it all, at lalong-lalo na ngayon na under the spotlight ang mga kontratista ng gobyerno who may or may not have links to certain legislators, ang question is, legal ba yan? O legal ba ang nakuha ninyo bunga ng inyong sipag at tiyaga? Saan ba talaga kayo nagtsatsaga dyan? So, now, what we really just like to point out here is that issues of bayaran or ano ba yung iba na non-professionals or yung mga fake news is not exclusive to any particular platform. Maging social media yan or broadcast media. Maging broadsheets, magazines, or anything online. Lahat ng mga issue na ito ay kumbaga, ay tumatawid. The platforms no longer matter. What matters here is that binabalanse natin ang interest ng pagbibigay ng impormasyon o pagsasalita at pagpapahayag doon sa need to protect the public from false information na maaring nakakasira o nakakadamage, whether the damage is personal as in the case of libel or national as in the case of false publications. Kailangan tuloy-tuloy ang usapan ng fake news, ng bayaran, and so on, pero it is no longer possible para sa mga straight-out journalists, kumbaga, journalists who studied and are in the profession in a particular traditional media, hindi na nila maaaring sabihin yung mga terms na yon as though they are limited only to the wild, wild frontier of the internet. Kumbaga, itong mga condescension na pinapractice o ginagawa ng mga nagtatawag sa sarili nila ng mga journalists ay hindi they cannot look down on social media anymore. Nakikipagsiksikan nga kayo sa atin dito eh. And the space is wide. Ang laki ng internet. Anybody can be here. Anybody can speak. Anybody can post. Nakikita natin na yung condescension ay nagiging bunga ng maraming tumatangkilik sa mga nagpo-post ng opinion on social media. Pero makikita natin, nung wala pa ang internet, sino yung mga sikat na mga manunulat sa mga pahayagan? It was the columnists. Nagpapahayag sila ng kanilang opinion. So kung mayroong mga ganon, bakit hindi pwede sa social media? At mamimili na lang ang mga tao doon sa mga may kinoconsider nila na may value ng mga manunulat. Kahit anong plataforma, it is the value of what is written na bumibenta in the marketplace of ideas. Hindi naman maganda yung mismong isang grupo nagsasabing hindi kayo pwedeng magsalita or dapat kayo nire-regulate. Aba, pag niregulate mo ang mga journalists, you run afoul of the Constitution.
And who is to say that you can regulate social media? Yeah. But that's not what we're looking for. The laws are in place. Kailangan lang siguro ayusin ng ating Kongreso kung ano yung mga maa-adapt natin to social media na mag-penalize sa mga tao na deliberate na nagpapakalat ng balita na nakaka-damage. Balita na hindi totoo at nakaka-damage. But we will have to define ano ba ang damage. In the case of advertorials, katulad nito, di ba? Kailangan lang ay maliwanag sa mga tao na ito ay, kumbaga, binayaran. Dahil mga journalist sila, mayroong myth na sila ay credible, sila ay objective, and sige lang, kung ganyan sila talaga mag-market ng sarili nila, okay lang. Pero wag mong sasabihin na objective. Oh, di ba? At hindi kayo bayaran when as a matter of fact, there are such things as advertorials, even in the most traditional of traditional media. So, but wait, there's more. Kailan lang, di ba? Mayroong isang politician na nagsabi na si VP Inday daw ay walang karapatan, hindi naman walang karapatan, ay grabe daw magsalita. Samantalang isa daw siya sa worst na DepEd Secretary. Ay, ano ba ang pinagbungan niyan? Bago tayo tumuloy, may mga katanungan po ba kayo doon sa na natin mga sinabi? Dali lang po. Bakit ayaw mawala yung isang... Ayan. Sabi ni Representative Antonio Tino, si VP Inday daw ay worst DepEd Secretary ever. Tapos, a complete failure daw as DepEd Secretary. Ito ay dahil criticize ni VP Inday Sara ang educational system dito sa Pilipinas at sinasabi na sa paper and pencil stage pa rin tayo. Samantalang ang buong mundo ay digital na or naka-advance na. Beyond, well, and we are still in the most basic level, state sa edukasyon. So, hindi ganun kabigat ang tingin ko that si VP Inday was merely stating a fact. Yes, of course. Dahil during her tenure and in the tenure of Secretary Briones, nagpa-assess sila ng mga Filipino students. At nakamaliwanag na in comparison sa mga estudyante the world over, behind talaga tayo sa math, sa science, and in so many other areas. Dito nga sa Pilipinas, ang ikli ng panahon na binibigay natin sa pag-aaral ng ating kultura at kasaysayan. Bakit importante ito? Nasa saligang batas natin na kung hindi natin aaralin ang tungkol sa ating kasaysayan o sa sariling kultura, hindi tayo makaform ng national identity that leads to national unity. Yung shared experience of a historical past ay isa sa paraan para maging cohesive ang ating bayan. So, pero anong ginagawa? Konti lang talaga ang nilalaon na oras, maging sa grade school, sa high school, pero doon sa extended, sa K-12, mayroong pumong para doon sa mga particular tracks na nagtuturo sa ating sining at kultura. So, ngayon, sumagot ang Malacanang sa Undersecretary Claire Castro at bukod pa at binakaapan ang sinabi ni Representative Tino. But before that happened, sumagot si Vice President Inday sa interview niya kay Alvin and Tourism. Ang sabi ni Vice President Inday, kung ganun daw, kung tinagurian siyang failure ng Marcos administration
sa kanyang tenure bilang kalihim ng edukasyon. Bakit ang Pangulo ay panay pa rin ang offer? Ano ba ang gusto mong posisyon? Nung nag-tender daw si VP Inday ng kanyang resignation, kinausap pa siya ng presidente in trying to convince her na baka meron kang ibang gustong gawin, baka meron kang ibang department na gustong kunin. At o kaya, whatever else, ano ba ang gusto niya? In short, imbis na i-address ni BBM ang reasons, nagtatanong naman siya kay VP Inday kung ano ang dahilan sa kagustuhan niyang mag-resign, ayaw na ni VP Inday na magsalita. Kasi hindi ba't malinaw na by this time? Nagsabi na siya ilang beses, inaatake siya ng administrasyon. Ilang beses at sistematiko ang paraan ng pag-aatake sa kanya at nauwi nga ito later on sa attempt na i-impeach at i-unseat siya. Hindi na siya sumagot dahil, hello, kung hindi alam ng presidente, then perhaps it is a good thing na umalis si VP Inday. Kung clueless ang presidente na ang mga sarili niyang tao ang umaatake sa kanyang vice-presidente na up to the last minute he was trying to get her to stay. Anong klaseng administrasyon yan? Ano ngayon ang resback ni Undersecretary Claire Castro? Ano bang sinabi ni Yusek Claire tungkol dito? Sabi ni Yusek Claire, binigyan siya ng pagkakataon. Pinagkatiwalaan siya ng Pangulo since 2022 to 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na sana niya nito ng kanyang doong panahon niya. Ang kasamaan palad ni Undersecretary Claire Castro ay sumabog ang issue ng flood control. At nakita din natin na 3 taon na tila tutulog-tulog ang presidente at ngayon nagrereklamo na yung mga tao niya ay corrupt. Ang mga kontratista at mga tao who are closely associated with his administration ay corrupt at hindi ginawa ang kanilang hindi isinaayos o hindi inayos ang flood control. So yun po ang problema ni Undersecretary Claire Castro is that out of timing yung kanyang sagot. 2 years daw si VP Inday para ayusin. Ngunit how are you going to do in 2 years? How are you going to undo in 2 years what is taken a generation to deteriorate? Diba? In fact, maganda na nga na may mga itinuring siya na mga immediate problems such as but not limited to recruitment, child abuse, yung pagtuturo mismo. Inilagaan ni VP Inday ang mga teachers at binigyan ng solid na 2 buwan ba na bakasyon. Yung hindi sila ginugulo year-round para may pagkakataon silang magpahinga din. Dahil ang trabaho ng isang guro ay hindi natatapos pag natapos ang school day. May gawaan pa ng lesson plan. May mga reporting pa. At ang isang guro ay responsible hindi lang dun sa natututunan ng bata, kung hindi pati yung capability ng bata na matuto. Pati yung safety ng bata while the child is in school. So, hindi biro ang mga ito. Ngunit siniguro ni VP Inday na upang maging mas effective ang kanilang pagtuturo, inalagaan din ang needs ng ating mga guro. Hindi sapat ang 2 taon to make a dent as significant as turning the country's education system around. But she certainly made very significant improvements. Ang problema nga,
medyo ang tawag dito ay off-the-cuff remarks, hindi na paghandaan. And the problem is, ang talagang tinira lang di ba education secretary ka, bakit humihirit ka tungkol sa sorry state ng edukasyon? Because, perhaps Undersecretary Claire Castro should take this into consideration, because the Vice President had an intimate, insider look as to what is plaguing the educational system. Of course, mayroon na ring dagdag si VP Inday na tila hindi yata nasagot na tungkol sa kanyang obserbasyon na at 10:30 ng umaga nangangamoy alak daw ang Pangulo. Nako. Okay. Okay. Medyo ngayon lang ako nakarinig na mayroong Pangulo na ganon. So, shout out din nga pala, sabi ni Ma'am Delcy, shout out sa mga ngayong uma-attend ng rally para makauwi na si Tatay Digong dyan sa Davao City. Ay, sorry po, nag-live ako ngayon. Sinabayan ko, inaantok mo kasi ako. Pero gayon pa man, congratulations para sa to making this a successful event. Uy, ang galing ninyo ha, nakuha ninyo si Joey Ayala. Congratulations sa mga organizers. Idol ho natin yun. Magaling yan. Joey Ayala. Hay na nga mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video na to. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Halin natin Pilipinas.